Eraserheads, ang banda sa Pilipinas na di magaling sa live performance. Sa mundo ng OPM, hindi may kakaila na ang Eraserheads ay isa sa mga haligi ng musikang Pinoy. Subalit, sa kabila ng kanilang kasikatan at kontribusyon sa musika, hindi rin sila ligtas sa mga batikos, lalo na pagdating sa kanilang live performance. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel kung saan tinatalakay ang mga artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at research. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. Isa sa matagal ng usapin sa mga tagahanga at kritiko ay ang kakulangan ng banda sa kalidad ng live performance. Maraming beses na ring nabanggit sa mga forums, social media, at maging sa mga music reviews na tila bitin ang energy ng Eraserheads kapag tumutugtog sila sa harap ng live audience. Ayon sa ilang fans, kulang sa stage presence at minsan ay tila walang emosyon ang pag-awit ni Ellie Buendia, ang lead vocalist ng banda. May mga pagkakataon rin umano na tila disconnected ang banda sa isa't isa habang tumutugtog, na nagre-resulta sa performances na hindi kapantay ng kanilang studio recordings. Studio genius, pero live mediocre. Hindi naman maitatanggi na ang Eraserheads ay eksperto sa paglikha ng mga kanta, mapa-lyrics man o melody. Kilala sila sa kanilang witty at relatable na songwriting, pati na rin sa pag-eeksperimento ng mga tunog na hindi pa karaniwan sa OPM noong panahong iyon. Ngunit dito na rin nahahati ang opinyon ng mga tagapakinig. Magaling sila sa studio, pero kulang sa live stage. Maraming taga-subaybay ang nagsasabing iba ang karisma ng ibang banda tulad ng Parokya ni Edgar o River Maya kapag live kung ikukumpara sa Eraserheads. Habang ang iba ay nagtanggol, sinasabing ang tunay na artistry ay hindi nasusukat sa energy sa stage kundi sa lalim ng musika. Sa kanilang mga reunion concerts, kapansin-pansin ang pagbabago sa kalidad ng kanilang live performance. Bagamat hindi pa rin sila kasing energetic ng ibang banda, mas polido at mas pinaghandaan na ang mga shows. May ilang naniniwala na sa paglipas ng panahon, mas naging profesional ang kanilang approach sa music. Ang Eraserheads ay hindi perpekto at iyon marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit sila minahal ng marami. Sila'y mga music hero na hindi nagkunwaring rockstars, kundi mga ordinaryong tao na gumawa ng hindi ordinaryong musika. Ang kanilang kakulangan sa live performance ay hindi makakabure sa marka nilang iniwan sa kulturang Pilipino. Sa huli, ang tanong ay hindi kung magaling ba sila sa live performance, kundi kung paano sila nakaapekto sa buhay ng mga nakikinig sa kanila. At sa aspetong iyon, Eraserheads pa rin ang isa sa mga pinakamahusay. Maraming salamat sa iyong panunood. Huwag mo sanang kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell button, para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli.